Itong lulutuin natin ngayon dahil may malunggay. Oh, ito ang number 1 nating ingredients na for how many years. Ayan mga kaibigan, isang dekada na hindi nakain ni Deroning. Ito po ay isang kalo. Sa Bisaya, kalo. O sa Tagalog, rimas. Pamilya sa kamansi. So ngayon, lulutuin natin siya mga kaibigan dahil ayan, ito po ay pang-ulam namin sa amin. Kasi yung lula ko magaling magluto nito. So ngayon, ito talaga ay ang ating mga alaala. Ay, thank you Lord, nakita ko ang kalamansi. So ngayon, ginagamit namin noon ay toyo. So ngayon, mayroon po tayo ditong, ayan ang gamitin natin, malalaking mga hipo na may mga ulo. Masarap sipsipin ang ulo nito mga kaibigan dahil napakataba-taba. Ayan, nagkukulay pa talaga. Ayan mga kaibigan. Oh, So ngayon, binabad natin yan sa maraming asin. Kaya para malasa ba? Surop ang lasa sa ilalim yan. So ngayon, nagisa po ako dito ng luya, bawang, sibuyas. Ayan, sabay natin yan kasi agoy, ang sarap nito. Napasakasarap nitong mga kaibigan. Wed gata pa. Ayan, tapos, ayan po ang ating ingredients ngayon. Asin, paminta. So ngayon, maganda po talaga na lulutuin natin na masyado itong ating sangkap. Ayan, lutuin natin mabuti. So mga kaibigan, itong ating kulo o rimas sa Tagalog, ito po ay niluluto ko muna, pinapalambot ko muna siya. So marami po itong mga pagluluto. Mostly niluluto nila ito, ginagawa nilang minatamis. Kami po sa aming probinsya mga kaibigan, ginawa po naming ulam dahil hindi namin sasayangin yung aming asukal dahil ang asukal sa amin grabe kamahal, napakadaming niyog sa amin. Kaya niluluto po namin sa sagata. Ayan. With tuyo yan mga kaibigan talaga. So ngayon, mayroon man tayo ditong hipon. So yun ang ating gagamitin. So ngayon, pwede na natin itong ilagay ang ating hipon. Hipon na ang ating ibaba dito. Ayan, lutuin natin sa hipon. Ayan, lakasan natin ang ating apoy. Ayan. So, pero na natin. Tatanggalin na natin siya. So, ngayon po mga kaibigan, ganyan na. Ayan, wow. Ay, napakasarap. Ang ganda, oh. Ayan. Lagyan ko muna ito ng paminta dahil, ayun. Okay. Ayan, malasa-lasa na yan mga kaibigan. Napakabango. Ang bango-bango ng ating baliktarin natin. Baliktarin natin siya. So ngayon, papakuluan lang natin, iprito lang natin ng konti, kasi isit aside muna natin ito. Isit aside muna natin para hindi siya ma-overcook kasi masarap kasi ito na malambot-lambot. Ayan. So, kukuhin ko ito dito sa ating kawali. Ayan. Para may flavor ang ating mantika. Ginagayin ko muna. I-half-cook lang muna natin siya mga kaibigan. Mabilis lang po. Mabilis lang. So, ngayon, tatanggalin ko siya dahil ayan. Dahil gigisahin ko ang ating rimas. Yan ang ating isunod. Hindi ko kasi siya ito, kasi pag ma-overcook kasi ito, nilagay ko lang siya dito muna para magka-flavor ang ating mantika, Pero ibabalik natin yan siya kapag mailagay na natin ang gata. So ngayon, ilagay ko to ang ating rimas. Ilagay natin ang rimas natin. Ayan. So, pagkatapos niyan, yan, saka natin ilagay ang ating gata. O, diba? Kasi para ma-soup talaga yung flavor. Para masarap mga kaibigan. Tapos, lagyan na natin ng asin. Asin na yan. So, yung ibang niluluto nito, ang dami pala nilang mga iba't ibang lugar, iba't ibang klase ang pagluluto ng rimas. So, yung iba, dinudurog nila, Ako hindi ko dinudurog mga kaibigan, ginawa kong cubes. Ito po ay ating, kung wala tayong mga kanin, walang bigas, walang problema. Kung marami kang tanim na kulo,
na ganito ay sold ng iyong ano, carbs. Sold ng iyong carbs mga kaibigan. Dahil pwede na yan siyang magulay, magataan, adobo. Kami mga kaibigan, mostly niluluto nito is gata. Nilagyan nila ng mga malalagkit. Latik pala. Diba, latik. Nilalagay nila yan. So, ayan, hindi naman siya madudurog. Gusto ko kasi cube para mayroon talaga tayong makagat-kagat. Mayroon pala itong tinda dito. Nakaswerte ako sa tindahan na Asian store doon. Ayan yung ating ano. Nakaswerte tayo dahil sabi ko, wala. Parang kamansi. Sa tingin ko talaga, kasi ang naghanap talaga ako ng kamansi. Dahil paborito ko talaga yung buto ng kamansi. So, sabi ko, wala, parang kamansi to. Kamansi talaga to. Ayan, ang ganda-ganda na mga kaibigan, crispy na siya sa outside. Ayan, naging crispy na siya. Ang ganda-ganda niya. So, akala ko, so ilagay na natin ang ating bata. Ayan, dagdagan natin yan ng asin. Okay na yan. Papakuluan natin siya. Diba? Ay, masarap. Tapos, ilagay na natin ang ating mga hipon dito. Ayos. Ayan. At saka na natin siya tatagalin dyan. Pag ready na nito, mabilis lang kasi ito Ayoko kasi ma-overcook ang ating hipon. Kaya ganyan. At saka ma-brown-brown ang ating rimas. So ngayon, akala ko talaga kamansi. So paglagay ko, kasi dito kasi pag magtinda sila, tinatanggalan nila mga kaibigan ng yung matutulis sa balat, tinatanggalan nila yan So yun, magkamukha lang kasi sila sa kamansi, di ba? Magkamukha lang silang dalawa. So kung mayroon ka po ditong siling haba, wala akong siling haba dahil naluto ko na. Ayan. Pwede mong lalagyan. So tikman ko muna to. Kung okay na ba siya. Ayan, pinalakasan ko yung mga kaibigan, yung ating apoy. Para, ayan, isok natin kung mabuti. Ayan. Kala ko talaga kamansi ito dahil gusto ko talaga yung buto ng kamansi. Rimas pala ang tawag dito. Pagtingin ko, akala ko seedless. Seedless na Kasi mga kaibigan, ang tagal-tagal na. Wala kasi ito sa amin sa Bukidnon. Wala akong nakita nito sa Bukidnon. So, ayan. Ayan na po mga kaibigan. Ayan. Ayan na pong itsura niya. Ayan. So, ito po ay hindi siya matamis. Hindi matamis mga kaibigan unless lagyan mo ng asukal o kaya mga gatas na mga condensed milk. Hindi. Sarap to. Wow, sarap. Grabe kasarap. Buyag. So, ito? Kuha lang ko ng bago. Tikman na natin ang ating, kuha lang tayo ng konti. Konti lang. Gusto ko lang malasahan ba. Di ba? So, ngayon, harap. Ang sarap mga kaibigan. Kung mahilig ka sa mga ganitong ulam, ayan. Para lang sa amin kasi parang langka lang to sa amin Inaano namin sa langka. So pag gusto mo pa ng kasi sinusok niya yung yung tubig, pwede mong lagyan ng kunting tubig. Kunting tubig lang. Ayan. Para yung malunggay natin lulutang-lutang din. Malagkit-lagkit kasi ang ating kalo. Ayan, diba? Malagkit-lagkit siya. Kaya naglapot-lapot, ayan, na-absorb ang tubig natin. Hala, ang sarap nito sipsipin ng ating hipon. Hala. Very simple lang mga kaibigan dahil sa probinsya, wala tayong mga doon, mga rice, diba? Wala tayong bigas palay doon sa amin. Yung lula ko talaga, ay napaka masarap yung magluto nito, Minsan nga, nilalagyan pa ni Lula ng gabi. Alam niyo yung gabi, parang, bang tawag yan? Tumutubo nga yan sa, doon sa labahan. Saan ka naglalaba, tumutubo yun sila. Ganyan.
Yan, mini-mix niya doon. So, hindi na namin kailangang magluto pa ng kanin o bigas kay ano naman. Okay na siya ang timpla kapag ano. Tignan-tikman natin ulit. Be, kapag kulang pa, lagyan mo lang ng asin. O kaya hindi ako naglalagay ng ano dito, toyo. Ito lang, asin lang. Ay. Yummy. Yan, luto na kasi yung ating hipon. Hindi na natin yan masyadong lulutuin pa, o diba? So ngayon mga kaibigan, masarap itong kainin, no? May kanin ka dyan. Ako hindi na. Ito na, oh. Iyan na ang kanin ko, yung kulo natin. So, napakasarap. Yung iba, sinawsaw nila sa asukal. Kami kasi mga kaibigan, ano kasi, hindi namin sinasawsaw sa asukal. Kinain na namin yan agad. Alright, so, kain tayo. Kain tayo. Tulog na natin dahil luto ng ating malunggay. Ah, di ba? Sus ko mga kaibigan, talagang magtakam-takam ka talaga. Oh, di ba? Ginawa ko siya na parang langka. Parang langka lang. Pwede mo itong mainsalada. Kasi kami, yun nga, mandami ka rin mga niyog sa bukid eh. Hala, kudkod, piga, pagkatapos piga, maraming kulo, isang balde. Sus, isang kaldero talaga mga kaibigan. Yan. Tapos nilagyan namin ng bagoong o kaya'y bagoong o kaya'y mga ulo ng tuyo. Naku, sarap na. Wala na kaming hinahanap. Wala na kaming ibang hinahanap-hanap. So ayan. Pang ano siya mga kaibigan? Pang restaurant talaga yan ang luto ni Inday Roning. Yan. Pang restaurant. Simple lang. Simple lang. Oh, di ba? Napakasimpleng luto lang. Oh, ayan. Lagyan natin ng kulo dahil titikman natin. Oh. Pwede mo na itong titikman. Pwede ka ding maglagyan ng kanin dyan para marami kang carbohydrates. Wala, sige. Ano din ito? Fiber, carbohydrates. Ano pa dyan? Be, tikman natin. Tikman natin. Mainit pa naman. Uy! Init pa. So tayo talagang nagluto ang unang makatikim. Kaya wala ako ditong kalaban ngayon. Wala si CJ na tulog. At si Agoy-Agoy nasa eskwelahan. So ngayon, ayan. Bon appetit. Mabilis lang siyang lutuin mga kaibigan. Mabilis lang. Wala nang ibang maraming mga ang tawag dito, mga recipe na gamitin mo. Simple lang. Kung mayroon kang karning baboy, masarap ito sa taba-taba ng baboy eh. O, ginituhin mo, gigisahin mo siya. Pero lutuin mo talaga ito muna. Kasi mayroon po siyang aftertaste mga kaibigan yung ito. Mayroon siyang mga pero okay lang. Sarap. Ha, init. Kamayin natin to, pero init kayo. Init. Harap. Ang harap. Magbahog tayo. Ginataan siya. Naging ganito ang kulay niya, hindi naging puti, no? Dahil sa ating hipon. Masarap talaga siya sa hipon. Yan, kami noon mga kaibigan, makahipon kami hanggang ano lang eh. Kunti lang, nanguha kami sa ilog ba. Yan, doon sa amin. Ang daming may mga hipon, maliliit. So, kinukuha namin mga bata. Ayun. Hindi po siya nadudurog. Pwede mo siyang lutuin na durog, pero at hindi. Ito ating kahit mainit. Ang kulo po ay may siya, manamis-tamis na kunti. Kunti ang manamis-tamis. Nilagay nga ito sa mga binignit, ang tawag dyan na. Yung ginatigataan na gagataan. Asap sisipin yung ulo. Ang taba ng ulo ng hipon buyag.
Mm-mm-mm.